At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung po meeting na yun, kausap po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Pangit ng lusot ni Alcantara, guys. Oo. Ang pangit ang palusot niya. At the very least, negligence yung ginawa niya. Gross negligence. Pumipirma ka, hindi mo alam kung may project. Kalokohan yun, men. Oo. Kalokohan yun. Wala kayong hininging post-program report? Hindi kayo nagpunta doon? Kayo mismo nag-check kung tapos na yung, yung programa? Ano kayo? Papalaki kayo ng bayag dyan sa DPWH? That is not negligence, mga kababayan. That's plunder. Sinadya nilang hindi i-check yan. Speaking of hustisya, walang kwenta, mga kababayan. Walang hustisya yung naganap kanina sa hearing ng Senado. Maliban sa pag-amin ni Diskaya na noong 2016 sila nag-umpisang yumaman dahil sa DPWH, yung ibang mga parte is more grandstanding than anything else. Very selective. Hindi nila in-invite yung mga ibang contractor. And it's interesting, hindi ko napansin pero di ba nandun si Alcantara? Si Henry Alcantara. Kinausap ba siya ni Joel Villanueva? Kasi kung kinausap siya ni Joel Villanueva, malamang sa malamang nasa balita yon. Wala pa ako nakikitang balita. Di man lang tinanong si Lubiano. Bakit importante si Lubiano, mga kababayan? Siya yung kaibigan ni Chis Escudero. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang justice? Tapos ito pa nakakatawa. Nagbanta pa si Marcoleta. May pagbabanta pang naganap kanina dun sa may-ari ng Wawaw Builders. Kung 42 projects, 42 plunder cases ito. Maikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipaprosecute criminally, magturo na lang kayo. Uy! Huh? Kailan pa nangyari yun? Baka nakakalimutan na ito ni Kong Marcoleta na hearing in aid of legislation tong pinasok niya. Kailan ka pa nagpa-prosecute sa isang hearing in aid of legislation? Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo kayo ng mga kasangkot dyan na sila naman talaga ang talamak sa paggawa nito, ano malay nyo? Imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magtuturo po kayo para meron tayo mapuntahan talaga. Ay! Itong si Marcoleta, ano pinagsasasabi, no? DOJ yarn? Kailan ka pa naging judge? Kailan ka pa naging DOJ para mag-offer ng mga ng mga plea deals, ng plea bargain? Alam nyo ano lang yan yabang na lang ni Marcoleta yan. Kasi pwede naman mag-recommend ng nakasuhan. Pero it's not up to you. Ang trabaho mo sa Blue Ribbon Committee ay magsumite ng iyong report, tapos bahala na kung pipick upin yan ng ombudsman. Wala ka sa posisyon, Congressman Marcoleta, mag-offer ng immunity. Ang laking BS ang nangyari kanina sa hearing. Alam niyo kung bakit? Kasi tinutukan lang nila yung mga contractors. Hindi nila tinutukan pati yung mga katabi nila. Halimbawa, si Joel Villanueva ay umupo doon. Yung relationship ba nila ni Alcantara ay na-bring up, natanong ba? Hindi. Hell to the no. Saan dinala ang kwentuhan? Sa Ghost Project tsaka casino. Wait, tinan nyo Eto si Alcantara. Ayan, yung bunbunan na yan. Yan, si Alcantara yan. Nasaan si Joel? Tawawala ka. Bakit ka nawala sa upuan mo, Joel Villanueva, nung ine-interpellate na si Henry Alcantara? Joel is lying.
Ikaw ba naman, 12 bilyong piso mga kababayan Nasaan ang hustisya? Sige nga, nasaan ang hustisya? Sa pagharap ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado, umamin siyang may mga flood control projects sa Bulacan na may problema at di makita. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago malipat noong June sa Region 4A. Nang marinig ang SONA ni Presidente Marcos, nagpa-audit daw siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. At doon nalaman na may mga problema kaya nag-report agad kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung po meeting na yon, kausap po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Pangit ng lusot ni Alcantara, guys. Oo. Ang pangit ang palusot niya. At the very least, negligence yung ginawa niya. Gross negligence. Pumipirma ka, hindi mo alam kung may project. Kalokohan yun, men. Oo. Kalokohan yun. Wala kayong hininging post-program report? Hindi kayo nagpunta doon? Kayo mismo nag-check kung tapos na yung, yung programa? Ano kayo? Papalaki kayo ng bayag dyan sa DPWH? That is not negligence, mga kababayan. That's plunder. Sinadya nilang hindi i-check yan. Si Senador Bongo, inusisa ang kontraktor na si Sara Diskaya tungkol naman sa joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napapakinabangan na raw ito. Uy, grabe na pakinabangan agad. Pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan. Talaga ba? Talaga ba? Bongo? Oo. So, si Joel Villanueva, absent. Hindi hinarap si Henry Alcantara. Si Bongo naman, as usual, naglilinis ng pangalan. Naglalaba. Tuwing hearing, naglalaba to si Bongo. Naglalaba siya ng pangalan. According po sa balita, si Bongo ang top contractor ng Davao City. Yung pamilya ni Bongo. Kaya hindi ho ako magtataka kung naipag-partner sila sa Diskaya. Hindi ho ako magtataka dyan. Kasi, parang ang lumalabas dito, papasok ka sa teritoryo ng iba. So, bigay-pugay ka. Parang for example, Region 11, nagkaroon ng 43 billion na infrastructure funds noong 2016. So, ilan kaya ang napunta sa pamilya ni Senator Bongo doon sa 43 billion? Ito ang nakuha ni CLTG Builders. Christopher Lawrence Tesorogo kaya St. Gerard sa Davao Region. Magkano ang total? 816,981,062.81. Grabe. Ito yung mga project, oh. Puro road widening, puro kalsada, guys. Widening, reconstruction. Oo, yung kahit maayos pa, babakbakin. Amount of CLTG DPWH contract per year. 2016, 352,856,053. Ito, nung umupo si Digong. 2017, the following year, 3,419,313,365.05. Ay, grabe. Umabot bigla ng 3 billions. 2018, 192,632,221. Grabe, parang nanalo sa loto, no? Total contract price of 3,593,401,639 pesos and 25 cents. Woot woot! Pawalang ya. Pawalang ya. Tapos hanggang ngayon, binabahaan Davao City.